O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang ating bida ay si Nagasumi na isang virgin na city boy. Nagpunta siya ng dagat kasama ang pamilya para sana mag-relax. Ngunit sa gitna ng dagat ay nalunod siya. At mamamatay na sana, nang bigla siyang makakita ng sirena na lumapit at niligtas siya. Nagising siya sa tabing dagat kung saan nakita ng tatay ang hinahanap na anak. Sinabi ng bata ang pagkalunod niya at paggising ay nasa tabing dagat na. Kaya nagbiro ang ama na baka niligtas siya ng sirena. Pero nagjo-joke lang pala ito. Pero pag alis nila ay ipinakita ang sirenang pinagmamasdan sila. Sa bahay ay sinabi ng lola na marami na siyang narinig na kwento tungkol sa mga bangus na tao. At kasalukuyan silang nagkukwentuhan nang biglang dumating ang sirena at binati sila. Nagpakilala itong si San Seto. At sinabing nais maging asawa ng bida. Dahil kailangan niyang panagutan ang nangyari ng hapon na iyon. Na-misinterpret ng tatay niya ang balita, kaya sa galit ay sinuntok niya ang anak gamit ang left hook. Maging ang nanay niya ay pinagsasapak ang anak dahil kabata-bata ay inakala nilang nakabuntis na. Hindi pa sila tapos nang may dumating na mga yakuza na kinagulat ng pamilya. Pero dahil pogi yung nakapormal ay na-amaze ang ina. Sinabi ni Masa na kasama nila si San. At ang boss nila ang tatay ni San. Kaya mas lalong natakot ang pamilya ng bida. At kinuha silang lahat patungo sa tabing dagat. At sa isang matarik na bato ay tinulak sila sa tubig. At nagawa pang mapag-alitan ng mag-asawa ang anak sa ilalim ng tubig. Muling dumating si San na naging sirena, kasama ng iba pa at dinala ang pamilya. Nagising si Nagasumi at nakita ang mukha ni Gozaburo na boss ng yakuza. Natakot siya at nagkunwaring patay. Kaya inutos ng boss kay Masa na mouth-to-mouth ang bida. At ginawa nga ito ng kulot. Kaya nawala ang first kiss ng bida na nagreklamo. Nagpakilala ang mga magulang ni San at sinabing dinala sila doon para sabihing niligtas ni San ang nalunod na bida. Ngunit may batas ang mga bangus na kailangan nilang mamatay kapag may nakakita na sila ay mermaid. O di kaya ay yung tao ang mamamatay. At papatayin na lang sana ni Gozaburo ang mga tao, pero sinabi ni Masa na siya ang bahala. Saka sinabi ni San sa ama na siya ang nagligtas sa tao, kaya nakahanda rin siyang mamatay kung sakali. Sinabi ni Ren na ina ni San na may isang solusyon para walang mamatay sa kanila. At ito ay mag-asawa sina Nagasumi at San. Ngunit galit si Gozaburo na hawak ang espada nito at ayaw maging son-in-law ang bida. Sinabi ng mga magulang ng bida na asawahin na niya si San, pero tumatanggi si Nagasumi na sinabing baka hindi siya gusto ni San. Kaya mas lalong nagalit si Gozaburo na hinabol si Nagasumi. Inutusan pa niya si Masa na ng bato ng kutsilyo. Sinabi ng bida na first kiss niya si Masa ngunit bakit siya papahirapan. Kaya sinabi ng kulot na trabaho lang. Sangkatutak na Shokoy ang hinabol siya pero binuksan niya ang pinto at naanod sila ng tubig. Pero isa pang pating ang inutusan ng boss na kainin siya. Pero iniligtas siya ulit ni San na hinila paalis gamit ang backdoor. Nakabalik naman sila sa lupa at doon ay nagtanong ang bida kung bakit niligtas siya ng sirena imbes na bawal ito. At sinagot ni San na dahil hindi nararapat na iwan na lang niya ang mga nangangailangan. At sinabing tumakbo na lang si Nagasumi para sa sarili. Ngunit nakita ulit sila ni Gozaburo kasama ang gang nito. Tinanggal ni Gozaburo ang katana at pupugutan na sana ang ulo ni Nagasumi, pero biglang humingi ng pahintulot si Nagasumi na asawahin si San. Kaya hindi na pwedeng patayin ni Gozaburo ang magiging son-in-law. Pero masama pa rin ang loob nito na itinali sa bato ang bida para lunurin. Bumalik sila sa bahay ng mga mermaid at kinausap si Ren patungkol sa engagement nila. Samantalang kinulong nila ang galit na Gozaburo na ayaw ang bida. Binigyan ng lola si Nagasumi ng pera nito para mag-date sila ni San sa festival sa bayan. Pagsapit ng gabi ay nagkita nga sila at nakita ng bida na chicks ang babae, kaya feeling niya ay swerte pala niyang napuwersa sa engagement nila. Bibili sana sila ng cotton candy kaya nagpabida ang bida na siya daw ang magbabayad. Pero sinabi ng babae na siya ang magbabayad ng sarili. Binigyan ng malaking cotton candy si San, samantalang maliit ang bigay kay Nagasumi. Magrereklamo sana ang bida pero hindi na dahil siga yung vendor na tinakot si Nagasumi. Binigyan ng malaking candy apple ang babae, pero maliit na naman kay Nagasumi. Dahil gangster pa rin ang seller. Binigyan ng chocolate banana si San, at binigyan din naman ang bida. Pero pistol pala na coated with chocolate, kaya tinapon niya ito. Dahil bully pa rin yung vendor. Saka sinabi ni San na kasali sa yakuza ang mga nagbebenta doon at tao sila ng tatay niya kaya natakot ang bida. At sa daan ay nakita ni Nagasumi ang tatay ni San na galit. Kaya naging pangit ang bida.
Biglang sinabi ni Sun na maghawak kamay sila, kaya alam ng bida na mamamatay na siya. Isang seller ang nagbigay ng fish cake kay Sun. At binigyan din ang bida na naging masaya. Pero pagbukas niya ay cellphone ang laman ng pagkain. Sinagot niya ang tawag ni Gozaburo na sinabing puputulan ang kamay niya dahil hinawakan ng anak. Nagpunta pa sila ng goldfish station at mabilis na kumuha ng mga isda si Sun mula sa aquarium. At naisip ni Nagasumi na kung merman yung seller ay baka kanidnap niya yung mga fish na benta. Sasali din sana siya sa paghuli ng isda, ngunit pating ang ibinigay na huhuliin niya, kaya mas natakot ang bida. Ito pala yung pating na kasama ni Sun na binalak kainin si Nagasumi. Pero nasaplex ito ng bida kaya naitapon yung pating sa gilid. Nabasa ang paa ni Sun kaya naging isda ito. Pero agad na binuhat ng bida para itago sa dilim. Pinupunasan niya ang buntot ng mermaid, pero dumating sina Gozaburo at nakita sila. Iba ang naisip ni Gozaburo na inilabas ang espada at natakot na nagpapaliwanag si Nagasumi. Pero umawat si Masa, kaya naalala ng bida ang first kiss na parang bakla. Nagalit si Sun na sinabing mag-sorry ang tatay kay Nagasumi. Pero galit pa rin ito na umalis. Sinabi ni Masa na mahal lang kasi ni Gozaburo ang anak kaya overprotective ito. Gusto ni Sun ng privacy kaya hinila niya si Nagasumi para sila lang. Sinabi ng babae na ginagawa din nila ang mga gawain ng tao tulad ng pag-aaral. Isang lalaki ang binalak basahin ng tubig si Sun. Pero agad siyang tinalo ni Nagasumi para hindi maging isda. Pero aksidente niyang nahawakan niya yung siomay ni Sun kaya sumigaw ang babae at nagamit ang power. Kaya nabingi ang lalaki. Saka binilhan din ng bida si Sun ng laruan na singsing nito. Nagbukas ang sayawan sa festival, at biglang dumating si Masa na tuturuan ng sayaw ang bida na may sayaw si Sun. At nagbakla na naman si Nagasumi na parang na Titanic. Ngunit nagselos ang babae nang makita sila at sinabing kinuha na nga ni Masa ang first kiss niya, ay pati ba naman ang first sweet dance. Kaya tumakbo ang babae na agad ding hinabol ni Nagasumi. Saka nagrason na tinuruan lang siya ni Masa ng sayaw. Nawala ang bigay na singsing ni Nagasumi. At sinabi ni Sun na mahalaga ito sa kanya. Kaya sumagot si Nagasumi na mahalaga din ito kaya naghanap silang pareho. Pero naroon lang pala ang tatay ng babae. Lumabas si Ren na hawak ang singsing na nahanap daw ni Gozaburo, kaya nagpasalamat si Sun. Nasabi ni Ren na ganun din ang nangyari sa kanilang dalawa ni Gozaburo kaya nagulat si Nagasumi. Ngunit sinakal siya ng mafia boss at sinabing hindi sila pareho. Sa kagalit na tinapon ang singsing palayo, kaso ay saktong na-shoot sa daliri ni Masa. Kaya nagbakla na naman si Nagasumi. Nagalit si Sun at muling ginamit ang sonic shout nito sa kawawang naitapon na bida. Namatay siya at nakausap ang lolo sa langit. Ngunit narinig niya ang tawag ni Sun, kaya bigla siyang nagising pabalik. Pero kinabukasan ay puno ng benda ang katawan niya dahil sa sonic sound ni Sun. Inaalala ni Gozaburo nang masaya siya at ni Sun. Ngunit nawala daw ito dahil kay Nagasumi. At nang dumating ang isang as-asin ay pinagbabaril nito ang litrato ng bida. Nasa isang bangka sina Nagasumi at Sun patungo sa isang isla dahil utos ito ni Gozaburo na magsaya sila. Kasama nila ang driver na Masa. Naroon din ang isang seashell na si Maki. Pagdating sa isla ay sinabi ni Masa kay Nagasumi na mag-ingat, kaya nagtaka ang bida. Sinabi ni Sun na sila lang daw ang naroon, kaya masaya si Nagasumi dahil wala daw yakuza na may balak na pumatay sa kanya. Nakita niyang nasasaktan ang paa ni Maki sa buhangin. Kaya pinulot niya ito. Ngunit pagtalikod ni Sun ay biglang naging pangit si Maki na galit sa bida. At sinabing isa siyang as-asin at naroon siya para gawin ang trabaho. Kaya natakot ang kawawang bida. Nang tinawag sila ni Sun ay naging mabait ulit si Maki, pero masama pa rin ang tingin sa bida. Napasigaw si Sun dahil may ahas sa puno, kaya naglabas ng machine gun na shell si Maki at pinagsisira ang puno na parang baliw. Nakita niyang hawak-hawak ng bida si Sun na tinalon kanina. Kaya nagalit ito at nagpaputok sabay kunwaring may ahas. Pero si Nagasumi ang pinapatamaan gamit ang only water bullet nito. Naging mabait ulit si Maki nang tanungin ni Sun kung anong binabaril. Sinabi ni Sun na lagyan ng lalaki ng lotion ang likod niya, kaya masaya ang bida na makakatsanseng. Ngunit naroon ang balakid na Maki. Kaya may tinuro si Nagasumi na tinignan ni Sun, sa kanya pinulot si Maki at tinapon sa malayo. Lalagyan na sana niya ng lotion ang likod ng babae pero bumalik si Maki na binukulan si Nagasumi. Saka naglaban sila ng patigasan ng matalim na paningin at natalo si Maki. Kaya ibinigay ng lalaki ang lotion kay Maki para siya na ang maglagay ng lotion. At nag-bathing suit si Maki na nilagyan ng lotion ang likod ni Sun.
Napansin ni Nagasumi na lumulutang din ang shell ni Maki, at nasabi niyang para itong tae. Kaya nang nakatingin sa iba si Sun ay binukulan niya ulit ang bida. Saka tinawag pa silang tignan ang pinakamalalim na parte ng dagat. Kaya mas kawawa si Nagasumi na nahilo dahil sa water pressure. Kunwari naiiyak si Maki na sinabihan si Sun na magtawel na ng sarili. At pag-alis ni Sun ay nangiti ng masama. Saka sinabi kay Nagasumi na inutusan siya doon ni Gozeburo para tapusin ang bida. At binaril ang lalaki gamit ang water gun nito. Ngunit iniligtas siya ulit ni Sun gamit ang bag. Narinig ni Sun ang sinabi ni Maki. Saka pinulot ni Sun ang seashell at naiiyak na sinabihan itong tumigil na sa balak kay Nagasumi. Pero alam daw ni Sun na ginawa ito ni Maki para protektahan siya. Nagsorry si Maki, pero galit pa rin siya kay Nagasumi. Sa bangka ay sinabi ni Masa na unang beses niyang makita na hindi pinatay ni Maki ang target. Doon ay sinabi ni Nagasumi na babalik na siya ng city para magpatuloy sa pag-aaral. Ngunit nagulat ang tatlo nang sinabi ni Sun na sasama pa rin siya sa school ng bida. Nag-report si Maki sa boss at naiiyak lang si Gozeburo na sinabing wala na silang magagawa ni Maki kundi bantayan na lang si Sun. Magkasamang nagpaalam sa lola at kay Ren sina Nagasumi at Sun na sumakay ng tren. Akala ng bida kung malaya na siya sa stress dulot ng mga lamang dagat. Ngunit pagtingin niya sa bintana ay nakita ang nakabitin na Gozeburo. Kaya ibinaba niya ang kortina at pinagpag ang bintana hanggang narinig niyang nahulog si Gozeburo habang nakangiti sa babae. Binuksan niya ang bag para sana may kunin, pero natakot nang makita si Maki na kumakain ng chocolate. Saka pinatamaan pa siya ng toothpick sa ulo. Sinabi ni Maki na sasama din siya sa bayakap kay Sun. Pagdating ng bahay ay naisip ng bida na masaya sana siya nakasama si Sun. Ngunit natatakot siya dahil naroon din si Maki. Lalo na nang maging ang mga magulang ni Nagasumi ay nakyutan kay Maki. Ibinigay ng mga magulang ang kwarto niya kay Sun. Saka sinabing sa attic na siya titira dahil ito naman talaga ang pinakapaborito niyang tambayan. Saka pakinang-kinang pa ang mukha ng mga magulang. Sinabi ni Sun na hindi daw dapat na ibigay sa kanya ang kwarto ni Nagasumi. Ngunit nag-exaggerate naman sa drama si Maki na kahit sila na lang ng cute na Sun ang pupunta ng attic. Kaya tuloy galit ang tatay sa anak na lalaki. Pero nang sinabi ni Sun na ayaw niyang bigyan ng sakit ng ulo si Nagasumi, ay naawa ang bida na siya daw ang pupunta ng attic. Kaya malawak ang ngiti ni Maki na para daw titira sa isang carton ang bida. Habang naliligo si Nagasumi ay biglang pumasok sina Sun at Maki, kaya nakita ng lalaki ang chicks. Kaso ay sumigaw ang babae at nasira ang kanilang paliguan. Nagulat ang mga magulang nang makita na nasira ang bahay nila. Pero nang ilabas ni Sun ang ilang ginto, ay nagsaya ang mga ito na sinabing sirain ni Sun ang kanilang bahay kahit ilang beses. Tapos nagsumbong si Maki na sinadya daw silang hintayin ni Nagasumi sa CR para silipan. Kaya nag-hook punch ulit ang tatay ng bida at kawawang Nagasumi. Nang makita ng bida na nakatulog si Maki ay tinawag niya si Sun para mag-date sila ng city. Kaya nang dalawa lang sila ay masayang-masaya ang bida. Samantalang pinagmamasdan ng nanay ng bida ang cute na natutulog na Maki. Pero nagsasabi itong kakatayin niya ang nasa panaginip. Kaya nakaramdam ng takot si Nagasumi kahit malayo. May nakita silang mga bully na nanghaharas ng mga babae. Kaya agad nag-react si Sun na tumigil ang mga ito kasama ang takot na bida. Kaya nagalit ang mga bully na tinignan sila. Dumating si Moari na anak ng police chief at pinaalis ang mga babae. Saka binati pa si Nagasumi. Kaya si Moari ang pinagbalingan ng mga bully, pero itinuro ni Moari na si Nagasumi ang lalaban sa kanila, kaya mas napasubo ang bida. Alam niyang wala siyang laban kaya hinawakan niya ang dalawang lalaki at tumalon sa tulay. Bumagsak sila sa tubig at nagalit ang dalawa na binalak siyang bugbugin. Pero tumalon din si Moari at inapakan ng isang lalaki. Ngunit hindi pala siya marunong lumangoy kaya kumapit siya sa bida. Aatakehin pa sana sila ng isa pa. Pero bigla itong nahila pailalim. Naroon na pala si Sun. Hinilapan niya ang isa pa at ginamitan ng kapangyarihang sigaw. Kaya lumutang ang mga bully na parang tae. Nakapunta naman ng pampang ang magkaibigan. Pero nang makita ni Nagasumi na nasa tubig si Sun ay alam niyang nagkabuntot ito. Kaya nagpalutang siya ng ilog para tumakas. Saka sa isang nakatagong lugar ay pinunasan niya ang buntot ni Sun na nakabalik sa pagiging paa ng tao. Ngunit natakot uli si Nagasumi nang makita si Maki na tinutukan na siya ng baril dahil inakalang dinala niya si Sun doon para abusuhin. Saka pinagbabaril ang kawawang Nagasumi. Sinalo ni Nagasumi si Maki na nais siyang masaksak ng may lason na espada. At naglalaban sila nang mahanapan sila ni Moari.
Kaya natigil silang pareho pero sa isip ng bida ay ayaw mapatay ni Maki si Moari kapag nalamang taong dagat ito. Kaya kunwari naglalaro siya ng manika na Maki. Ngunit alam niyang naging bakla na siya sa paningin ni Moari. Dumating si Sun at nagkakilala sila ni Moari. Nang sinabi ni Moari na anak siya ng chief ng pulis ay natakot si Sun dahil pulis ang kalaban ng tatay niyang Yakuza. Habang naliligo si Sun, ay biglang pumasok si Nagasumi na hubad para sana maligo. Nagpapogi ito, pero ginamitan na siya ng machine gun ni Maki at sigaw ni Sun kaya nasira ulit ang bahay. Habang tulog ay ginising ni Maki si Nagasumi gamit ang espada na kinagulat ng kawawang bida. Saka naging mabait ulit ng tinawag ng nanay. Nang makita ni Nagasumi si Sun sa bagong uniform nito ay nagandahan siyang nag-blush. Saka natanggap nila ang postcard na padala ni Gozaburo. Nabasa nila ang sulat ng tatay na pinagmamasdan palagi ang anak. Habang papunta ng school ay narinig ni Nagasumi ang boses ng kaibigan nitong unggoy. Na nang makita si Sun ay binalak mamanyak pero pinigilan ng bida. Sa school ay nag-uusap ang tatlong magkakaibigan nang sinabi ng class president na may bago silang teacher. Pero sinabi ng unggoy na hindi iyon teacher kundi si Sun na bagong lipat doon. Pagbukas ng pinto ay niyakap ng unggoy ang inakala nitong chicks, pero napatigil ng matigas ang nahaplos. Saka pa siya nasuntok na naitapon dahil si Gozaburo pala ang bagong teacher nila doon. Saka nagpakilala ang siga kaya takot na takot si Nagasumi. Sinabi ng bagong guro na nanganak daw ang dati nilang teacher na lalaki kaya nagulat ang klase. Ipinakilala ng tatay ang anak na si Sun at sinabing ito ang bagong kaklase nila. At sinabing sa tabi niya ang upuan ng babae pero hindi pumayag si Sun na nagpunta sa tabi ni Nagasumi. Kaya galit na tinitigan ni Gozaburo ang bida na pinapaalis sa upuan nito. Ngunit sinabi ng bida na upuan niya talaga iyon. Nalaala ng bida ang unggoy na kaibigan at dinala sa klinik. Ngunit nagulat siya nang si Ren ang naging clinic doctor sa paaralan nila. Niyakap siya ni Ren sa kasinipa ang nagising na unggoy para matulog ulit. At sinabing kung hindi sapat si Sun para sa bida ay pwede rin siyang mag-sideline sa sexy na mother-in-law. Pero agad na tumakbo ang hindi makapaniwalang virgin na bida. Pero sa daan ay naisip niyang mabango daw ang magiging biyenan. Napatigil siya nang makita si Masa na magiging math teacher daw. At nabakla na naman si Nagasumi. Ngunit hindi pa tapos dahil naroon din si Fujishiro na pating na magiging PE teacher doon. Hinabol siya ng pating na balak kainin para makauwi na sila. Pero sinigawan ito ni Sun. Nagtipon ng mga sirena na kinagulat ni Sun dahil sumunod doon. At inakala ng bida na pagagalitan sila ng babae, pero masaya pala ito na naroon sila. Kaya nang mag-isa na lang niya ay balak niyang tumalon sa tulay. Pero kinausap ulit siya ni Masa kaya nabakla na naman ang bida. Ipinaliwanag ni Masa na ginagawa lang ni Gozaburo ang mga iyon dahil sa pagmamahal sa anak. Kaya nabuo ulit ang loob ni Nagasumi na umuwi. Kaya kinabukasan ng tawagin ni unggoy si Sun, ay sinipa siya ni Nagasumi at naglaban daw sila. Sinabi niyang sa kanya lang si Sun habang naging baki ang mukha. Ngunit napansin nila si Maki na nakadikit sa bag niya na hindi niya napigil ang kausapin. Kaya naluha si unggoy na sinabing naging mahilig pala siya sa manika. Nang magturo si Masa ay nakinig lahat ng mag-aaral kasama ang nabakla na bida. Kalaunan ay tinawag ni unggoy si Nagasumi at sinabing manilip sila sa mga nagpapalit na babae. Dahil iyon daw ang ugali ng mga macho. Sinabi ng unggoy na sa kabilang bahagi ng kortina ay paraiso ang makikita niya. At mas maganda daw iyon kaysa sa manika na nilalaro niya. Dahil maingay ay narinig sila ni Fujishiro na nakilala pala ang boses ng bida. Tapos biglang nawala si unggoy na iniwan siyang mag-isa. Tumalon mula sa lupa patungo sa veranda si Fujishiro na sinabing 5 seconds lang ang kailangan niya para kainin ang bida. Binalak siyang kainin kaya umilag-ilag si Nagasumi. At nang Mac-Orner ay napilitan siyang pumasok sa kwarto na pinagpapalitan ng mga babae ng kanilang damit. Kaya nagalit si Moari sa kanya. At kalaunan ay inimbestiga ang bida na walang nagawa kundi ang mag-sorry. Nagpunta ulit siya ng tulay at binalak mag-suicide dahil nahihiya sa nangyari sa school. Ngunit dumating si Sun na sinabing alam niyang inosente ang bida. Saka inayos na ni Moari ang kaso niya at pinaliwanag sa iba. Kaya naging masaya ulit si Nagasumi na mas nagustuhan na si Sun. Kinabukasan ay nakita sila ni unggoy na nag-uusap at niyakap si Nagasumi. Pero pinapaalis niya ito at sinabing sekreto lang nila ni Sun ang usapan. Masaya ang bida, ngunit nabulabog sa pagdating ni Gozaburo na hawak ang kutsilyo at binalak siyang matuli. Nagising ang tatay ni Nagasumi at nakita si Sun na naghuhugas ng plato. Saka ito nag-daydream ng nakalipas nila noong bata-bata pa sila ng asawa.
Binati siya ni Sun at ganun din ang asawa na nasa tabi lang pala. Saka sinabi ng tatay na naalala lang niya noong bata pa sila. Kaya nag-isip ng masama ang ina at pinagdudahan ng asawa na nag-i-imagine kay Sun. At nilagatok niya ito sa harap ni Nagasumi. Sa school ay amaze ang mga babae sa ganda ng buhok ni Sun. At sinabi niyang ang shampoo na gamit ay yung nasa dagat. Tinitignan siya ng nai-inlove na bida. Ngunit nakita siya ni Unggoy at tropa nito at hinalik-halikan ang mukha. Kaya dumating si Moari at nilagyan ng posas ang tatlong bully. Saka ginawang parang bata ang bida. Dahil dito ay napatanong si Sun kay Unggoy kung gaano ka-close sina Moari at Nagasumi. At sinabi ng Unggoy na sila ang king and queen ng laro ng isang card game. Kaya naglaro silang bigla ng card game, at ang matatalo ay sasampalin sa mukha. Natalo sina Unggoy at Nagasumi, kaya sila ang dalawang nabugbog ang mukha. Nagpatuloy si Moari sa pagpupulis sa mga mag-aaral. At nagulat siya nang makita sina Sun at Nagasumi na lumabas sa iisang bahay. Kaya inimbestigan niya si Nagasumi at nagtanong kung bakit sila magkasama sa iisang bubong. Ayaw magsalita ng bida kaya binigyan niya ito ng masarap na pagkain. Sinabi ni Sun na huwag itong kainin ng bida. Pero kinain pa rin ni Nagasumi at pagkatapos ay sinabi nitong nakatira nga sila sa iisang bahay ni Sun. Kaya nagtanong si Moari kung sino ang tatay ni Sun. At tinuro niya ang tatay na kinakawawa ang bida. Nagtanong si Moari kung nasaan ang nanay ni Sun. At tinuro ng babae ang nanay na sinaktan ang tatay. Nagulat ang mga mag-aaral dahil buong pamilya ni Sun ang kasama sa school. At sinabi ng babae na pinayagan na sila ng principal. Aksidenteng napatid ang class president na may hawak na flower vase kaya nabasa si Sun. Pero mabilis siyang tinalon ni Nagasumi at tinakpan ang buntot nito. Saka din niya pinunasan at na-blower. Pero inakala ng mga tao na manyak siya kaya binugbog. Lumapit si Moari kay Sun at tinanggal ang takip at nakita ang paa ni Sun. Pero sinabi nitong nakita niya ang buntot ni Sun. Dahil hindi mapakali si Moari ay ninais niyang malaman ang totoo. Kaya sinadya niyang basahin si Sun sa lab class. Pero hinarang ni Nagasumi ang katawan. Gumamit pa siya ng gripo, pero pinangsalok ni Nagasumi ang bunganga. Maging sa girls CR ay sumunod pa rin ang bida at itinaya ang bunganga para hindi maging sirena si Sun. Pero nang marinig ito ni Gozaburo ay hinabol niya ng samurai ang kawawang bida. Maging si Maki ay alam na nais siyang mabisto ni Moari kaya sinabi kay Sun na papatayin na lang niya ito. Pero pinagbawalan siya ni Sun dahil bahala na si Nagasumi sa kanya. Inakala ni Moari kung isda si Sun. Kaya kumuha siya ng maraming mga pusa at pinaatake ang taong bangos. Sinabi ni Maki na patayin na ni Sun ang mga pusa gamit ang kapangyarihan. Ngunit ayaw daw ni Sun na sirain ang buhay niya ngayon at hinayaan na lang ang mga pusa na kagatin siya. Dahil sa nakitang pangbubuli ni Nagasumi ay kinonsensya niya ang babae at sinabing hindi ito ang gawain ng Moari na kilala niya. Saka itinapon ang police card na paborito ng babae. Kaya tumakbo ang nasaktan na Moari. Ngunit may mabilis na sasakyang dumating at muntik siyang mabangga. Ito yung nangunguha ng mga virgin na mahilig sa babae at dinadala sa mundo ng mga malilibog na nilalang. Pero tinalon siya ni Nagasumi at kasabay na ginamit ni Sun ang mermaid power kaya naitapon ang sasakyan at naligtas ang dalawa. Nagising si Moari sa hospital at alam ni Nagasumi na nalaman nito kung ano si Sun. Saka dumating pa si Unggoy na may dalang bulaklak. Sinabi ni Unggoy na ang lakas ng kakaibang boses ni Sun dahil nagawang maitapon ang sasakyan at mailigtas si Moari. Kaya natakot ang dalawa dahil pinapabisto sila. Nag-iisip si Moari samantalang patawa-tawa si Nagasumi na tawa ng nabisto. Tinabig niya si Unggoy at aksidenteng naitapon ang hawak nitong tubig kay Sun, pero agad ding tinakpan ni Moari ang legs ni Sun saka nagpasalamat at humingi ng pasensya dahil sa pagiging marites nito. Magsasalita pa sana si Unggoy pero binato siya ni Moari at dinala paalis doon si Unggoy. Isang sikat na idol na nagngangalang Lunar ang kumanta sa harap ng maraming mga tao. Ang bait-bait niya sa harap ng mga tao na hindi makabasag pinggan, pero pagpunta ng backstage ay maldita pala ito. Dumating ang manager niyang bakla at sinabing naroon si Sun na kababata niya. Kaya biglang sinabi ni Lunar na cancel lahat ng appointment niya bukas. Naalala ni Lunar noong bata pa siya na kumanta sa harap ng Yakuza, at tulad ng dati ay napahalakhak siya ng masama sa likod ng stage. Pero natigil siya nang makita si Sun na kumanta rin sa stage at napaiyak ang mga tao. Kaya nagalit siya sa selos. Magkasama sina Unggoy at Nagasumi at ipinakita ng bida ang kanyang token para sa concert ni Lunar. At pareho pala silang idol si Lunar. Ngunit pinagpawisan si Nagasumi nang sinabi ni Unggoy na anong sasabihin ni Sun kapag nalaman na pinapanood niya si Lunar.
Dahil umulan ng malakas ay mabilis na naghiwalay ang dalawa para umuwi na. Nakita ng bida na may natambas sa daan at nang tignang mabuti ay isang sirena. Bumangon ito at namukan ng bida na si Lunar. At dahil bawal silang makita ng mga tao ay sinigawan ng babae ang bida gamit ang sound waves. Kaya knockout ang bida. Dumating ang mga bodyguard ng babae na Shokoy in black at inutusan sila ni Lunar na dalhin ang bida dahil nakita na siya. Alam ng bida na papatayin siya ng mga mermaid. Pero biglang dumating si Sun at inutusan ang mga kidnapper na iwan ang lalaki. Saka nagpakilala si Lunar na naroon siya para bisitahin si Sun. Tawang kontrabida ito pero bigla siyang niyakap ni Sun na kanyang kinolmot. Nagtanong si Lunar kung bakit hindi man lang siya binisita ni Sun. Kaya sinabi ng babae na nakalimutan niya si Lunar dahil busy. At kinuha ni Sun si Nagasumi na parang manika mula sa Big Black Dude. Nagpunta sila ng bahay at nalaman ni Lunar na kaya pala kasama ni Sun ang taong si Nagasumi ay ito ang magiging asawa niya. Pero sinabi ni Lunar na patayin na nila si Nagasumi, kaya sinaway siya ni Sun. Sinabi ng bida na utang niya kay Sun ang buhay at handa siyang gawin ang lahat para sa babae. Dahil sa narinig ay nagselos ulit si Lunar. Masakit pala ang loob nito dahil palagi siyang talo sa singing contest kay Sun. Kaya siya naging idol para ipakita ang tagumpay kay Sun. Pero dahil sa nine love na Nagasumi kay Sun ay lalong nainggit si Lunar kay Sun. Kaya sinabi nitong dahil nakita din ni Nagasumi na mermaid siya ay may karapatan din siyang kunin ang lalaki. Pero ipinaglaban din ni Sun na nauna niyang nakuha si Nagasumi. Sinabi ni Lunar na pwedeng maging habang buhay na servant niya si Nagasumi. Saka sila nag-agawan ni Sun sa bida kaya hamaba ang kamay nito. Nagising si Nagasumi kinabukasan na inakalang panaginip lang na nagpunta doon si Lunar. Ngunit paglingon niya ay katabi na niya si Lunar na masarap ang tulog. Kaya nagnerbiyos ang virgin. Lalo na nang ay patong ni Lunar ang paa sa paa niya. Ngunit pumasok si Sun na sinabing kaya pala hinahanap niya ito ay natulog pala sa tabi ni Nagasumi. Kaya tumawa ang kontrabida na sinabing mas nauna niyang kinatulog si Nagasumi kaysa kay Sun na magiging asawa sana nito. Dahil sa narinig ay naging feeling talunan si Sun na nanakaw na nga ang first kiss ni Nagasumi sa kanya, ay inunahan pa siya ng kababata na kinatulog ang bida. Hinawakan ni Nagasumi ang umiiyak na Sun. Pero sinipa siya ni Lunar na sinabing bawal daw. Maging ang mga magulang niya ay binubuli din ng dalawang big black dude sa baba. Baliw sa pagtawa ang isa, samantalang may sariling radyo naman ang hip-hop na kasama. Nagpunta sila sa paaralan na kasama pa rin ang sikat na si Lunar. Pumasok sila sa paaralan at ipinakilala ni Guzeboro ang babae sa klase na bagong kamag-aral nila. Nagawang may process daw ng babae ang kanyang pag-transfer sa isang araw lang kaya napabilib si Nagasumi. Nagpakilala si Lunar sa klase at nagsaya at nag-ingay ang mga mag-aaral na may idol sa babae. Kaya nagtaka si Guzeboro at pinaliwanag ni Unggoy na isa itong idol. Naisip ni Nagasumi na ang bait ulit ni Lunar na hindi tulad kahapon. Nilapitan siya ni Unggoy na naiinggit lalo na nang sabihin ng bida na nakatira ito sa bahay niya. Kaya ipinaliwanag ni Unggoy na swerte na siya dahil kasambahay niya si Sun. Tapos naging kasambahay pa niya ang idol na si Lunar. Baka magka-problema pa siya doon. Sinabi ni Lunar na wala siyang notebook, kaya dumating ang sangkatutak na tao at binigyan siya. Kaya nagpasikat si Lunar kay Sun. At nasabi din ni Sun na nakalimutan niya ang notebook. Sinabi ni Nagasumi na kawawa siya. Pero nagulat nang biglang sangkatutak na tao ang nagbigay ng note sa babae na kinagulat pa rin ni Lunar. Ipinaliwanag bigla ni Unggoy na hindi idol si Sun pero maraming mga lalaki ang nagkakagusto sa kanya. Kaya hindi alam ni Nagasumi ang gagawin. Tinawag ni Masa si Sun para sagutin ang math problem na ginawa ng babae na suportado ng fans niya. Tinawag din ni Masa si Sun pero hindi daw alam ang sagot. Kaya nasabi ni Masa na madali lang ito. Pero pinagalitan siya ng mga fans ni Lunar. Nagtaka si Nagasumi dahil madami na palang fans si Sun na hindi niya alam. At nahati ang klase sa pro-Lunar at pro-Sun. Kaya ipinaliwanag ni Unggoy na ang pagdating ni Lunar ang nag-activate para lumabas ang mga pro-Sun. At umiinit ang laban ng dalawang grupo na umabot sa World War. Dumating din si Maki pero walang nagawa para matulungan si Sun. At si Lunar ang naging boss ng nasirang lugar. Sa gitna ng desert ay hinabol ng mga pro-Lunar ang bida na tumakbo at nakatakas. Pero nakasalubong niya ang mga pro-Sun na naiinis din sa kanya na balak siyang saktan. Pero iniligtas siya ng peacekeeping head na si Moari. At binugbog nila ang mga matigas ang ulo na lalaki. Tinawag ng class president si Nagasumi sa kwarto ng disciplinary committee at pinagalitan.
Nagsimula daw ang kaguluhan sa pagitan ng mga mag-aaral dahil kina Sun at Lunar. At si Nagasumi ang dahilan dahil hindi siya pumili ng maayos sa dalawa. At dahil bobo ay sinakal na siya ng galit na Moari. Kinakausap ni Sun si Lunar na tumigil na daw sila. Pero gusto ni Lunar na isa lang sa kanila ang manalo. At sinabi ni Sun na si Lunar na ang panalo, pero hindi daw ganun kadali. Hinahabol pa rin ng mga lalaki ang kawawang bida. Samantalang relax lang ang faculty na inakalang masaya ang mga estudyante. Nakita ni Nagasumi si Unggoy na sinabing huling pagkakataon na niya para pumili at ayusin ang hinaharap. Kaya tumakbo ang bida pa uwi. At nakita niya si Maki na nakahiga na iniiyakan ni Sun. Pinuntahan daw nito si Sun para tulungan ngunit sinaktan siya ng mga bodyguards ni Lunar. Galit si Guzaburo na nagpaputok ng baril at nasira ang bahay. Saka sinabi ni Masa na hindi na simpleng gulo dahil isa sa Seto gang ang sinaktan ng gang ni Lunar. Tumayo si Sun dala ang espada na sinabing pupuntahan niya si Lunar at tapusin ang laban. Pero sinabi ng bida na hindi solusyon ang dagdag karahasan. At sinabing siya ang future husband ng babae kaya kasali din siya sa Seto gang. Napatanong si Sun kung sa paanong mahinahon na paraan nila matatalo si Lunar. Kaya pinuntahan ni Nagasumi si Lunar at sinabing maglaban sila ng pagandahan ng pagkanta. Pumayag naman si Lunar na sinabing kapag nanalo sila ay kukunin niya si Nagasumi para gawing slave habang buhay. At pinasiguradong hindi siya matatalo. Kaya nag-set up sila ng stage at maraming mga tao ang dumating. Tinawagan pala ni Kamata ang media kaya maraming dumating na fans. Napatawa ng masama si Lunar at sinabing oras na para mapagbayad niya si Sun sa ilang taon na pagkatalo nito sa karibal. Sa stage ay sinabi ni Lunar na ang mas maraming votes ang mananalo. Naunang kumanta si Lunar na parang naging mabait ulit. At maraming mga Lunar yan ang gustong-gusto ang pagkanta niya. Dahil sa ganda ng napapanood ay napahanga si Nagasumi dahil kakaiba daw ang performance na iyon ni Lunar kumpara sa TV. Kaya pinagalitan siya ni Guzaburo. Nang matapos na si Lunar ay si Sun na sana ang kakanta. Pero nais ng mga tao na kumanta pa si Lunar. Dahil binalak na nito na may pandoon ang mga fans niya at hindi talaga pagbibigyan si Sun na kumanta. Ngunit sinabi ni Sun na fair and square ang duel nila. At dahil wala siyang sariling kanta ay ginamit ni Sun ang sariling kanta ni Lunar. Sumayaw-sayaw din siya sa stage at kinanta ang album ni Lunar. Kaya naagaw niya ang atensyon ng mga cameraman. At ilan sa mga pro-Lunar ay nataman ng pagkanta niya at bumagsak. Maging si Nagasumi ay napabilib sa pagkanta ng future wife. Naiinis si Lunar sa paggamit ni Sun ng kanta niya. Pero para hindi magpatalo ay sinabayan niyang kantahin ang huling bahagi ng lyrics. Dahil sa pinagsanib na mermaid voices ng dalawang babae ay naging parang nakahay ang mga tao sa parehong grupo. Tanging sina Nagasumi at mga taong bangus lang ang hindi apektado ng boses ng dalawa. Nagtipon naman sa labas ang grupo ni Moari para mabigyang leksyon ang mga fanatics. Pagbukas ni Moari ng pinto ng gym ay nakita niyang nabaliw na ang mga fans. Kaya sinabi sa mga kasama na late na sila. Nainis si Lunar sa pagkakahilo ng mga fans niya. Kaya nagalit ito na kinanta ang war song nito at muling tumayo ang mga fans niyang na-hypnotize. Nilapitan ni Nagasumi si Sun at nagtanong kung anong nangyayari. At sumabat yung manager ni Lunar na sinabing makapangyarihang kanta ito ni Lunar at magiging madugo ang resulta. Tinawag ni Sun si Nagasumi at kumanta daw sila ng sabay. Kaya binigyan ng kapangyarihan ni Sun si Nagasumi na biglang lumakas. Maglalaban na sana mga fans. Pero pumagitna ang bida na pinagbubugbog ang mga maglalaban. Kaya natakot ang mga fans na nabugbog at nagpasensya kay Nagasumi. Natalo si Lunar na napaiyak sa kanyang manager. Saka dumating ang mga bida at naging maskulado si Nagasumi. Sinabi ng galit na Sun na dahil natalo si Lunar ay dapat siyang humingi ng sorry kay Maki. Pero sinabi ni Lunar na wala siyang ginawa kay Maki. Saktong dumating si Ren dala si Maki. At naikwento ni Maki na noong araw na dumating sina Lunar ay sinubukang atakehin ni Maki ang idol. Pero nagkamali siya ng lipad at naibangga sa isang poste. Kaya nagyakapan ang dalawang babae bilang pagbati. Saka sila umuwi sa bahay ng bida at masayang kumain. Sinabi ni Lunar na doon na muna siya titira para maranasan ang buhay commoner. Kaya mas lalong mapapalaban ang kawawang bida.